Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito is atin pong pag-uusapan itong maingay na pangalan online dito sa mundo ng beauty contest kasi pinapasali nga siya dito sa Miss Universe at even dito sa Miss Grand International. Itong si Iliana Marie Aduana. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So naglabas na po ng mga contestant itong probinsya ng Laguna kahapon at sad to say marami kasi ang nag-expect na itong si Iliana ay maging representative ng Laguna para sa Miss Universe Philippines 2025. But unfortunately is hindi po nakita yung kanyang pangalan mga kapolitika at marami ang nag-i-speculate at yung mga agam-agam ng mga netizen dito sa mundo ng social media. So wala itong pangalan ni Iliana at kasi nung natalo itong si CJ sa hindi niya nga nakuha yung corona sa Miss Grand International ay sinasabi ng iba na mahirap nang masundan itong legacy na iniwan ni CJ Opiasa dito sa Miss Grand International, yung kanyang performance. Now, maraming mga pangalan ang lumutang but yung pinaka maingay at matunog talaga ngayon is itong si Iliana. Okay, so hindi natin actually siya nasubaybayan in her previous journey dito sa Miss Earth but pinanood ko yung mga old videos niya at masasabi ko mga kapolitika na isa siya sa mga high caliber na ipapadala natin dito sa mga international na beauty contest kasi siya ay hati ang opinion ng iba. Ang iba sinasabi dito daw siya sa Miss Universe, ang iba naman ay pang Miss Grand daw itong si Iliana. Okay, so baka naman ang komento ng mga netizen ay baka naman i-represent siya automatically ng Miss Universe Philippines na maging kinatawan ng Laguna, so hindi na siya dadaan doon sa regional competition. So meron ring opinion ng iba na dito dapat siya sa Miss Grand International, so hindi na siya sasali dito sa Miss Universe Philippines just in case makapag-decide itong si Iliana Marie Aduana. So ang ating opinion dito at ang ating personal na masasabi mga kapula, kasi tiningnan natin dito naman ay nagbibigay tayo ng ating reaksyon kung dito sa mga kandidata natin pinapadala sa mga international beauty contest, itong mga kilala na beauty contest. So okay naman sana itong si Iliana dito sa Miss Universe but sa tingin ko mga kapolitika ay masasayang lang yung kanyang effort. Okay, kasi hanggat itong si Jack Rautatip ay andito sa Miss Universe ay malabo po talaga na magkakapwesto tayo yung deserve ng ating kandidata na makakapwesto dito sa Miss Universe. So that means na hanggat andito itong presensya ni Jack Rautatip dito sa Miss Universe ay masasayang lang po yung effort at yung pagod. Okay, yung paging dekalibre ng ating contestant kung ipapadala dito sa Miss Universe. So masasayang lang in other words. At para sa akin naman, mas okay kung dito siya sa Miss Grand International kasi at least kahit hindi naman natin nakuha yung corona ay masasabi natin na may hustisya. Okay, especially to kay CJ Opiasa na kung saan is nagtapos bilang first runner-up. So medyo maganda naman yung placement natin dito sa Miss Grand International kung ikukumpara mo doon sa Miss Universe na talagang niluto. Grabe at napakalinis ng pagluto-luto nila nung nakaraang competition this 2024 mga kapolitika. So mas okay kasi dito naman kay Sir Nawat, as long as maganda lang yung pakikitungo mo sa kanya at maganda yung behavior na pinapakita mo dito sa organization at the same time yung pagiging dekalibre mo at yung husay, yung galing at yung of course yung beauty ay talagang bibigyan ka naman ng magandang placement kahit hindi mo makuha yung corona. Kung ikukumpara mo naman dito sa Miss Universe na talagang napakalayo po ng ranking ng Pilipinas. So I think na dito siya nababagay sa Miss Grand International mga kapolitika. Yun ang aking personal na opinion. Okay, but again at the end of the day nasa kay Iliana pa rin yung maging decision. Tayo naman is pwede lang tayong magbigay ng opinion but yung maging final na decision is nasa contestant pa rin. Okay, so ngayon ang sinasabi ng mga netizen, marami rin kasi ang umasa na siya ay sumali dito sa Miss Universe at
So ang sinasabi ng iba ay umasa lang daw ang mga Pinoy dito kay Iliana Marie kasi matunog rin talaga po ang kanyang pangalan dito sa mundo ng beauty contest na dapat isumali na siya. At siya talaga yung ang may ko-comment ko lang din dito kay Iliana mga kapolitika ay maganda naman ang kanyang com skills. Okay, siguro doon lang sa accent magkakatalo yan. Siguro i-polish yung accent ni Iliana. Yun ang aking personal na comment. Hindi naman natin sinasabi na maganda yung accent natin. Yun lang din ang ating observation sa kanya, okay? So yun ang dapat niyang pag-aralan at i-polish just in case sasali siya dito sa Miss Universe or even dito sa Miss Grand, okay? So kung kayo ang tatanungin mga kapolitika saan pwedeng sumali or ibangga itong si Iliana dito sa Miss Universe or dito sa Miss Grand International at napapanahon na ba na sumali siya dito sa mga nasabing beauty contest, mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Hello everyone! Isang makakalikasang araw. This is Iliana Marie Aduana, your now Miss Earth Air 2023, and as you can see, I am wearing my SDG shirt, so it means that I am about to do something very makakalikasan or something very eco-friendly today. So I'm now actually headed to the recycling facility called Best My Basurero, where they recycle stuff and turn something very wasteful into useful. And as you can see here, I also brought my wasteful items here that I was able to obtain from my unit, from my condo unit. When I got back here in the Philippines, I started sorting everything out. I started sorting out my stuff and separated all the recyclable items so that I can donate it to them. So when we get to the facility, we'll know more about the processes, and I'm excited for you guys to know more about it. See you inside! So now we are here at the facility, and this facility actually follows 5 steps, which are segregation, exchange, redeem, collect, and then recycle. Hi, John. That's my girl. Restricting factors. Yes. Pero kasi one day that you realize the long-term impact. Yes. That's where everything comes from. Yes. And that's about it. I hope that you guys were able to have a takeaway from this video and also apply it in your day-to-day lives. And most importantly, inspire other people to take action with you. And remember that we all have a role to play in building a greener and a more sustainable future. Bye!